Shopee Delivery. Package 11. Ako si Patrick, Shopee Delivery Rider. 3 taon na akong rumaragasa sa init, lanba at minsan pang alindol. Makahatid lang ng parcel sa tamang oras. Well, kailangan kumayod. Sa hirap ng buhay ngayon, sa taas ng bilihin, ang pagod natin na pupunta lang sa mga kurakot ng bayan. Pero ako, tuloy pa din sa paglaban ng hirap ng buhay. Anong magagawa ko? Gusto ko ng maayos at malinis na pamumuhay. Sa mga taon na ito, nasanay na ako sa kung ano-anong klase ng customers. Yung mabait, masungit, antukin, at yung nagkukunwaring wala sa bahay. Kahit kita mo silang sumisilip sa bintana, pero may isang delivery na hanggang ngayon, bumabagabag sa akin. Nagsimula ito halos 1 taon na ang nakalipas. Regular na araw lang iyon, parang kahit anong Tuesday. Pagkakuha ko ng mga parcel, napansin kong may isang address na hindi ko pa nadadaanan dati. Medyo malayo. Tanza, Cavite. Medyo tago pa sa mapa. Pero hindi na bago sa akin na yan. Maraming subdivision, bagong developed na area, kaya ayos lang. Pero pagdating ko doon, hindi ko inaasahan ang babalandra sa harap ko. Isang lumang bahay, as in lumang-luma, tipong parang galing pa sa panahon ng Kastila. Balot sa lumot ang pader, bitak-bitak ang semento, may bakod, pero yari lang sa kalawangin na bakal. Ang nakakatindig balahibo, sarado ang buong bahay pero may karatula sa gate na nakasulat, Shopee Delivery. Pakiiwan sa tapat ng gate, kukunin ko mamaya. Walang pangalan, walang tao, walang aso, wala ring CCTV. Ganun lang yon. Iwan mo lang ang kahon at umalis. So ayun ginawa ko. Kinabukasan, wala na ang kahon, parang may multo lang na dumampot. Tuwing 2 linggo, pareho lang ang routine. Laging galing sa isang shop sa Tondo. Parehong box, parehong weight, parehong laki. Hindi mabigat, pero hindi rin gaano magaang. Mga parang 5 kilos lang ang bigat niya. Walang label kung anong laman, walang fragile, walang COD, paid na daw. Tanda ko pa, ang shop ay ang Mang Pedro Antiques and More. Pero teka, antiques daw? Bakit parang lagi lang bagong box? Di naman amoy luma o alikabok? Well, baka yung laman naman ay puro antique. Lumipas ang mga buwan, wala pa ring pagbabago. Parang naging routine ko na ito. Every other Friday, diretso ako sa haunted house sa Tanza. Naging parte na siya ng route ko. Kahit kinikilabutan ako, iniiwan ko lang. Chill lang ako. Kunwari hindi ako naaapektuhan. Pero ang totoo, hindi ko mapigilang mapaisip tuwing lumalampas ako roon. Sino kaya ang kumukuha ng parcel? Hindi ko pa siya kailanman nakita. Wala ni isang aninong gumagalaw sa bintana. Pero laging nawawala ang box sa loob ng 20 minutes. Parang nakabantay. Isang araw, habang nilalagay ko sa tracking app ang confirmation, napansin ko ulit ang pangalan ng shop. Mang Pedro Antiques and More. Napaisip ako, sino si Mang Pedro? Bakit parang walang customer review ang shop na ito kahit ang tagal na niyang nag-ooperate? Kinabahan ako, pero hindi pa ako nagtanong. Hindi pa sa ngayon. Hanggang sa dumating ang ika-10 delivery. Ika-10 beses ko nang dinadala ang kahon sa haunted house. Dati, basta bit-bit, iwan, larga agad. Pero ngayong araw, iba ang pakiramdam ko. Para bang may bumubulong sa akin na, silipin mo, alamin mo. Nasa motor ako, nakaparada sa kanto bago dumating sa mismong bahay. Walang katao-tao sa paligid, tahimik. Walang aso, walang bata, walang sari-sari store. Ang lugar, parang pinili talaga para walang makialam na kung sino man. Kinuha ko ang cutter mula sa bag ko. Pinagpapawisan ako kahit malamig ang paligid. Tumingin ako sa kahon. Malinis. Walang kahit anong marka kundi Shopee label at yung address. Wala ring sender name, kundi Mang Pedro. Isang hiwa lang. Sabi ko sa sarili ko, maliit lang. Silip lang. Dahan-dahan kong ginuhit ang gilid. Konti lang. Mga 2 pulgada. Sumilip ako sa loob at halos mapasigaw ako.
Hindi ko maipaliwanag yung amoy. Parang pinagsamang patay na daga, sirang karne, at panis na dugo. Para akong sinuntok sa sikmura. Napaurong ako. Napakapit ako sa manibela. Napatigil ako ng ilang minuto. Tumingin ulit ako. Itim na tela. Mukhang pambalot. Pero may tumulo mula sa gilid. Parang mantika na malapot. Kayumanggi. Mabaho. Anong laman nito? Bulong ko. Agad kong sinara ang butas. Pinatong ulit ang packing tape. Pinilit kong gawing parang walang nangyari. Saka ako lumarga. Nilapag ko ang kahon sa harap ng gate. Pareho pa rin ang karatula. Shopee delivery. Pakiwan sa tapat ng gate. Walang aninong gumalaw. Walang hangin. Walang ingay. Sumakay ako agad sa motor. Binilisan ko ang takbo paalis sa lugar na iyon. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Hindi ko masikmura ang amoy na parang dumikit sa ilong ko. Kahit ilang beses akong maligo, parang naroon pa rin. Hindi ko masabi kung guni-guni lang o baka hindi lang karne ang laman ng kahon. Pero hindi pa rin ako tumigil. Wala pa akong pruweba. Wala akong kasiguraduhan. Ayokong makialam. Ayokong mapahamak. Pero ang totoo, gusto ko na ring malaman ang katotohanan. Dumating ang susunod na delivery, ika-11. Sa puntong ito, parang mas nangingibabaw na ang takot kaysa sa curiosity. Pero pinilit kong maging kalmado. Siguro baka naman sirang meat product lang. O baka exotic food. O baka... Hindi ito normal. Hindi ito basta pagkain. Nang matanggap ko ulit ang parcel mula sa hub, agad kong tinignan ang label. Galing na naman kay Mang Pedro. Sa Tondo ang address. Walang tracking number sa sender. Lahat laging blanco. Pagdating ko sa parehong kanto sa Tanza, huminto ulit ako. Tumigil lang ako sandali para uminom ng tubig pero sa totoo lang. Nag-iisip na naman ako kung bubuksan ko ulit. Hinaplos ko ang gilid ng kahon. Mainit ang karton. Hindi ko alam kung dahil sa init ng araw o may laman ba itong buhay. Kinupit ko ng konti ang bagong side ng kahon. Pagbukas ko, may tumulo. Dugo! Sariwa. Mainit-init pa. Tumama sa daliri ko at sa sobrang gulat ko, napaurong ako. Agad kong sinara ulit. Nilagyan ng packing tape. Doble. Triple pa. Hindi na ako nagtagal. Nilapag ko sa gate, tulad ng dati. Pero ngayon, tumatakbo na ang puso ko. Para akong may kasalanan. Kinagabihan, hindi na ako makatulog. Hindi ko na matiis. Kailangan ko nang malaman kung ano talaga ang pinanggagalingan nito. Kinabukasan, pumunta ako sa Tondo. Bit-bit ang parcel receipt. Sinubukan kong hanapin ang shop, Mang Pedro Antiques and More. Pero pagdating ko sa mismong kalyang nakalagay sa system, puro mga luma at sirang bahay ang naroon. Halos lahat nakapako ang bintana. May isang matandang babae sa tapat ng karinderya. Nilapitan ko. Manang, may alam po ba kayo kung nasaan yung shop na kay Mang Pedro dito? Tanong ko. Napatingin siya sa akin ng diretsyo. Kumunot no. Bakit mo hinahanap yon? Shopee delivery po. Laging galing dito eh. May tindahan ba talaga dito? Bigla siyang naging seryoso. Iho, wag ka na makialam. Lumanay ang shop na yan. Matagal nang wala si Mang Pedro. Tsaka may mga kwento. Mas mabuti pang wag mo nang alamin. Kwento? Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko, nanginginig ang boses. Yung ibang nagtangkang magtanong. Hindi na nakita uli. Saka hindi lahat ng binibenta online legal. Hindi lahat totoo. Hindi ko na natanong pa ang iba. Ang mga tambay sa kanto tinanong ko rin. Pero pareho sila ng sagot. Huwag ka na makialam. Ang isa pa nga nagsalita ng pabulong. Akala mo ba Shopee talaga yan? Tingnan mo kung registered yan. Baka multo lang ang kausap mo. Hindi ako naniwala. Shopee ito eh. Lahat ng dumadaan sa system, dumadaan sa vetting. Pero ang tanong, paano kung hindi talaga dumadaan? Kinagabihan, habang nakahiga ako't hawak ang cellphone, may dumating na text. Alam kong binuksan mo. Walang sender name, unknown number. Walang ibang message. Nanlamig ang buong katawan ko.
Agad kong tiningnan kung kanino galing, pero private ang number. Parang may pumiga sa dibdib ko. Paano niya nalaman? Hindi ko naman ibinigay ang number ko. Hindi ko rin ginagamit ang personal SIM sa delivery app. Walang nakasulat sa parcel kundi pangalan ko bilang rider. So paano? Pagkabuklat ko ng kortina sa bintana, may tumambad. Isang lalaki, nakaitim, nakatayo sa tapat ng bahay. Hindi gumagalaw, parang estatwa. Tinitigan ko ng ilang segundo. Tapos sa isang kisap mata nawala na siya. Sinubukan kong i-check ang CCTV sa labas, wala. Pero nung nirewind ko ng kaunti, may isang frame na may lilim. Sobrang dilim pero parang may aninong dumaan. Kinabukasan, may nakasabit sa side mirror ng motor ko. Isang maliit na buto, parang buto ng daliri, binalot sa pulang panyo at may sulat. Bawat pagbukas ng karton may kapalit. Hindi na ako nakapasok noon. Tumawag ako sa hub, nagsabing may sakit. Pero sa totoo lang, hindi ko na alam kung dapat pa ba akong bumalik sa trabaho. Pero may isa pang hindi ko mapigilan. Gusto kong malaman ng totoo. Pinuntahan ko ang Shopee app. Sinubukan kong i-search ang shop. Sa una, wala. Pero nung tinype ko sa mismong URL search, lumabas ang profile. Mang Pedro, Antiques and More. Pero may kakaiba. Walang listed products. Pero may checkout button. Sinubukan kong umorder. Pumili ako ng mystery box, 0 pesos only, meaning libre siya. Then payment complete. At wala pang 5 minuto, may tumawag sa telepono ko. Walang nagsalita, pero sa background, may narinig akong kakaibang tunog, parang hinihila sa semento. Tapos may bumulong. Tapos ka na magtanong. Nag-freeze ako. Boses ng matandang lalaki. Mabagal basag, parang may plema. Maya-maya lang, may dumating na Shopee driver sa bahay. Bitbit ang kahon. Parehong-pareho. Tulad ng mga dinadala ko. At ang pangalan ng recipient, Patrick Mendoza, ako. Hindi ako agad lumapit sa kahon. Ilang minuto akong nakatayo sa tapat ng pinto. Hawak ang doorknob, pero hindi ko maigalaw. Nakatingin lang ako sa kahon sa sahig. Parehong-pareho sa mga dinadala ko. Brown box. Walang label kundi pangalan ko. Walang COD. Walang return address. Pumunta ako sa kusina. Kumuha ako ng cutter. Bumalik. Lumuhod sa harap ng kahon. At dahan-dahan kong ginupit ang tape. Amoy karton. Amoy luma. Pero hindi kagaya ng kahong nabuksan ko noon. Walang bulok. Walang dugo. Pero mas kinabahan ako. Pagbukas ko, isang sobre. Luma. Kulay dilaw. May tatak na parang selyo. Wala ring sulat sa labas. Binuksan ko. Nalaglag mula sa loob ang isang litrato. Ako, nakatayo sa harap ng bahay namin. Kinuha ang picture mula sa tapat ng gate. Kinilabutan ako. Ang date sa likod ng picture, ngayong araw. Pero mas masama pa, tuguan ako sa litrato. May bahid ng dugo sa dibdib ko. Pero sa ngayon, okay naman ako. Wala akong sugat. Wala akong galos. Pero sa litrato, parang patay na ako. Bigla akong napalingon sa may bintana. Parang may gumalaw sa sulok ng paningin ko. Tumakbo ako't sinilip, wala. Pero ramdam ko, may nakamasid. Bumalik ako sa kahon at may isa pang bagay sa loob, isang pulang sinulid. Nakapulupot, parang tali sa paligid ng litrato. At may nakaipit sa ilalim, isang papel. May sulat kamay. Ang sunod na kahon. Huli na. Handa ka na ba, Patrick? Napaupo ako sa sahig, para akong nawala ng lakas. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko pero malinaw na hindi na to biro. Hindi na to simpleng delivery lang. At sa labas ng bahay, may narinig akong huminto na motor. Wala sa schedule ang delivery. Isa pang kahon. Hindi ko alam kung paano ko nalamang ako pa rin ang magdadala ng huling kahon. Pero parang may pwersang nagtulak sa akin na bumalik. Pumasok ako sa hub ng walang imik. Kinuha ko ang parcels. At ayun na naman, isang kahon. Galing kay Mang Pedro. Walang nagtanong. Walang nagsalita. Parang alam ng lahat na kailangan ko tong tapusin. Pagdating ko sa Tanza, tila mas madilim ang paligid kahit 2:00 pa lang ng hapon. Ang araw, natatakpan ng ulap. Tahimik. Mas tahimik pa sa dati.
Wala man lang ihip ng hangin. Nasa harap na ako ng gate. Bit-bit ang kahon. Nanginginig ang kamay ko. Lalamunin ko na sana ulit ang kaba at iiwan ko lang sa harap gaya ng dati pero bago ko pa maibaba, Patrick, tumigil ako. May boses galing sa loob. Mababa, basag, familiar. Ang gate dahan-dahang bumukas sa wakas unang beses. Sa loob ng halos isang taon, may taong lumabas. Isang matandang lalaking payat, sobrang putla at parang butot balat, nakabarong. Luma, parang hindi na naghuhubad ng suot mula pa nung libing ng ninuno niya. Ang mata niya kulay abo. Walang puti, parang basang salamin. Hindi ako makagalaw. Lumapit siya. Marahan, may inaawit sa bibig na hindi ko maintindihan. Parang Latin o lumang dasal. Nakangiti, salamat sa katapatan mo, Patrick. sabi niya. Bihira na ang katulad mo. Sino ka? Tanong ko halos hindi lumalabas ang boses ko. Ako si Mang Pedro. Nanlamig ang batok ko. Matagal ko nang hinihintay ang ika-12. Dagdag niya. Itinaas niya ang kamay. Kinuha ang kahon sa mga bisig ko. Nilapag sa may altar sa loob ng bakuran. Doon ko lang napansin. May 11 kahon ang nakaayos doon. Isa-isa. Iisa ang laki. Iisa ang anyo. Pinagsasama-sama ko ang bahagi Pulong niya. at ikaw ang huling piraso. Biglang nagbago ang hangin. Lumamig. Ang paligid para bang huminto sa oras. Lumapit siya sa akin. Nilagay ang kamay sa balikat ko. Wala kang kasalanan, Patrick. Pinili ka na noon pa. At sa likod niya, may gumagalaw sa ilalim ng itim na tela. Hindi ako makagalaw. Parang narut ako sa lupa habang pinapanood si Mang Pedro. Nilapitan niya ang altar. Isa-isang nilalapag ang kahon sa isang bilog na mesa na may ukit. Parang alchemy symbols. May kandila sa bawat sulok. Itim lahat at yung apoy asul. Una niyang binuksan ang unang kahon. Laman nito. Isang kamay. Tuyot na, pero mukhang bago lang pinutol. Sunod ang pangalawa pa, tapos balikat, pinti, pangga, tadyang, isa-isa. Inaayos niya parang puzzle sa gitna ng mesa. Sa ika-10, may ulo, babae, mga mata nakadilat pa. Sa ika-11, puso. Nakabalot pa sa pulang tela, tumutulo pa rin ang dugo. Hindi ako makasigaw, hindi ako makatakbo. Gusto kong sumuka, pero tuyo ang lalamunan ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Ang katawan ay buo na. Isang piraso na lang ang kulang. Ano ito? Sigaw ko halos umiiyak. Ang kaluluwa. Ang daluyan ng hininga. Ikaw yon, Patrick. Nagtatalon ang dibdib ko. Nanlalamig ang buo kong katawan. Matagal ka na naming sinusundan. Mula pa nung una mong delivery. Dapat. Tahimik. Hindi nagtatanong. Hanggang ngayon. Ano to? Sa Satanas ba to? Hindi. Mas matanda. Mas malalim. At kailangan naming muling buuin siya. Siya na tagapangalaga ng daang lumang nilimot ng mundo. Biglang may hangin. Umikot ang abo sa paligid. Ang mga parte ng katawan nagsimulang kumibot, gumagalaw, kumukonekta. Parang may humihila sa bawat laman. Patrick, ang laman mo ang magbubukas sa huling lagusan. Lumapit si Mang Pedro, bitbit ang pulang sinulid mula sa kahon ko. Ikinulong niya ito sa paligid ng altar, isang bilog, at ako ang nasa gitna. Sakripisyo ka, Patrick, at ikaw ay magiging isa sa kanya. Sinimulan niyang magdasal sa wikang hindi ko maintindihan. Bumigat ang hangin, sumikip ang paligid, at ang pinagdudugtong na katawan sa gitna, bumukas ang mata. Tumakbo ako. Hindi ko na alam kung saan, basta palayo sa altar. Pero sa bawat hakbang ko, parang lalong lumalabo ang paligid. Umiikot, parang paikot-ikot lang ako sa loob ng parehong bakuran. Naririnig ko pa rin ang bulong ni Mang Pedro. Mas lumalakas, mas mabilis. Patrick, isa ka na sa kanya. Isa ka na sa kanya. Sumisigaw ako. Tama na! Pero walang lumalabas sa bibig ko. Sinubukan kong tumalon sa bakod.
Tinamaan ako ng kuryente, bumagsak ako sa damuhan, nawalan ng malay. At nang magising ako, nakahiga ako sa altar. Ako na ang nasa gitna. Nakatali ang pulso ko sa pulang sinulid. Sa gilid si Mang Pedro nakaluhod. Ang katawan sa altar, kumpleto na. At sa pagtingin ko ng mabuti, mukha ko ang nasa katawan. Ako yon. Ako ang pinagdugtong-dugtong na laman. Ikaw ang hinati sa isang dosena. Bawat kahon, bahagi mo. Bawat delivery, pagbabalik sa sarili mo. Hindi ako makagalaw, pero malinaw lahat. Ang lahat ng dinala ko, ako pala ang laman. Ang unang hiwa ng kahon, amoy ko yun. Ang ika-11 tulo ng dugo, sarili ko. Ang litrato, totoo. At ngayon buo na ako, pero hindi bilang Patrick Mendoza, kundi bilang sisidlan ng kung anong nilalang na matagal nang gustong bumalik. Naramdaman kong may pumasok sa loob ko. Isang malamig na bagay. Dumaan sa ilong, sa mata, sa bibig. At bago tuluyang mawala ang liwanag sa paningin ko, Salamat, Patrick. bulong ni Mang Pedro. Makakarating na siya. May bagong Shopee rider. Binigyan siya ng kakaibang delivery. Galing sa Tondo, kay Mang Idro. Parehong sukat, parehong kahon. At ang address, sa lumang bahay sa Tanza, Cavite. Sa bawat kahong inihahatid, may bahaging nawawala sa atin. Kaya sa bawat tanong na hindi dapat itanong, may kapalit. Huwag mong buksan ang hindi para sa'yo. Dahil minsan, ang laman ng kahon ay ikaw na rin pala. Ang kwentong ito ay hatid sa inyo ng Ikatatlo TV para sa mas marami pang nakakakilabot, nakakagimbal, at hindi mo malilimutan na kwento. Subscribe sa aming YouTube channel Ikatatlo TV. Ay follow kami sa Facebook at TikTok. Ay share mo ang kwentong ito sa mga kaibigang mahilig sa lagim. At tandaan, hindi lahat ng delivery ligtas.